Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, board member patay sa pananambang sa Bulacan. Pogo hub na malapit sa Senate Building sinalakay ng PAOCC. Rollback sa presyo ng gasolina, price hike sa diesel at kerosene, aasahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Idineklarang dead on the spot si Bulacan Provincial Board Member Ramil Capistrano at ang kanyang driver na si Cedric Suarez matapos tambangan ng mga hindi pa kilalang lalaki sa Barangay Ligas, lungsod ng Malolos, Bulacan. Ayon sa pulisya, sakay ng SUV sina Capistrano at Suarez nang lapitan sila ng mga armadong lalaki. Agad na pinagbabaril ng mga suspect ang sasakyan ng mga biktima. Sa tala ng pulisya, hindi bababa sa 40 ang balang tumama sa mga biktima. Hinala ng pulisya, posibleng sinundan ng mga suspect ang sasakyan ni Capistrano pagkalabas nito ng Bulacan Capitol Building. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng krimen. Isang Pogo hub ang niraid ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Kimberly Building sa Macapagal Boulevard, Pasay City na may layong 650 meters mula sa Senate Building. Umabot sa 200 katao ang inaresto, kabilang ang mga tatlong big bosses na di umano'y itinuturing ding mga financier ng naturang Pogo hub. Ayon sa investigasyon, may mga koneksyon umano sa ilang malalaking tao ang mga nasa likod ng Pogo hub, kaya nakakapag-operate ito malapit sa Senado. Pinuri naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga otoridad sa matagumpay na raid. Gayunpaman, iginiit ng senador na pinatunayan ng insidenteng ito na di pa tapos ang laban sa Pogo. Aasahan ng mga motorista ang mixed movement sa pump prices sa susunod na linggo. Based sa 4-day international trading, nakikitang maaaring bumaba sa 0.50 pesos to 0.70 pesos bawat litro ang presyo ng gasolina. Samantalang may pagtaas ng 0.40 pesos to 0.70 pesos bawat litro ang presyo ng diesel. Pumapalo naman sa 0.15 pesos to 0.35 pesos bawat litro ang price increase sa kerosene. Sa paliwanag ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene ay dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Isa rin sa nakikitang dahilan ay ang pananalasa ng Hurricane Helene sa Estados Unidos. Samantalang mababang global demand at positive supply outlook ang nakikitang sanhi ng rollback sa gasolina. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.